The next day na po tayo. Ayan. So, natanggal na po. Dito sa aquarium na to, natanggal na natin yung kahoy. Karamihan ng buhangin kasi hindi ko na talaga matanggal yan. Tapos nakapagpalit tayo ng tubig. Kasi naamoy ko yung tubig kahapon. Mabaho na. So, ibig sabihin nun, ano na siya. Malapit na siya maging lason. So, ayan. Sila na lang yung natira dyan. May mga plano pa akong idagdag na isda. Pero siguro mga 2-3 na lang. Okay, tapos may na-discover ako. Yung matagal ko nang hinahanap ko na spotted catfish na maliit. Nahanap ko. So, tinanggal ko na siya kasi medyo malaki-laki na kayong bibig kasi niyan. So, baka pagtripan na niya. So, tinanggal ko na para safe. Okay? Tapos dito naman po, originally, wala akong planong gawin dito. Pero parang plano ko ngayon magpalit ng tubig kasi medyo lumabo na. Pero ayan, yung ating albino na pako, na ilipat natin dyan. Tapos tinanggal natin yung malaki na, pinakamalaki ko dyan na hammerhead shark. Nilipat na natin sa pond. Ayan. Yan, ito naman po yung cichlid tank natin. So, ang kulang na lang dito natin na ilipat yung mga kahoy. Ayan o, yung galing dun sa isang aquarium sa loob. So, dito ko naman pinesto yung mga kahoy. Kasi, yun nga, yung para yung mga cichlid kasi, kailangan nila ng mga taguan, ganyan, no? Hindi sila, tapos, imbis na mga halaman ang ginamit ko, kasi nga, inuubos lang nila. Hindi ko na nilagyan ng halaman. Ayan. As may bago po tayong isda. Ayun, lumabas pero pumasok ulit. Nabuli nito isa. Okay. So yan. So plano ko na lang maglagay ng isang malaking halaman dito. Diyan sa taas. Yan. Na nakalubog dito. Pinag-iisipan ko pa lang paano ko gagawin. Okay, pero iniisip ko rin na tanggalin na rin yung ilaw, palitan. Hindi ko pa alam kung ano ipapalit natin kasi meron tayong dalawang extra ilaw ngayon. Ito tsaka ito. Okay. Then, ayan. Ayan. Ito yung isang ating plant na aquarium na galing dun sa baba. Ayun na yung, yung ating hamster. At ito na siya. So, ngayon, lilinisin ko na lang yung salamin dahil hindi na masyadong clear. Pero, nilinis natin yung lupa nito kahapon. Ayan. Kaya, nung hindi pala kahapon. Kahapon nga ba? O kahapon ko nilinis. Hindi kahapon. Isang araw. Okay, nilinis natin yung lupa. Yung pinaka-soil, media. Kaya, luminaw na ngayon. Kakakapalit ko lang ng filter sa taas. Kasi nahigop na niya lahat ng mga floating na dumi. And then, ayan, nilagay ko na dyan lahat ng ating mga ganyan, dragon rock ba yan? Nakalimutan ko. Yung tawag dun sa batong yan. Pinagsama-sama ko na kasi may mga kinuha ko dyan dati na nilagay ko sa iba aquarium. Binalik ko na ulit. Tapos yung mga halaman, ayan, mas naikalat natin sa likod. Hopefully, mas maganda siya. Nakakuha tayo actually ng plants galing dyan. Papunta dun sa isang aquarium. Okay? So, mas maganda tayo dyan. Ayan na siya. So, mas masaya ngayon ang ating mga mollies and platies. Ayan, hopefully. Ayan, pero meron tayong dalawang dyan. Ayan o. May shrimp din tayo dyan. Ayun yung isang shrimp o. Amano shrimp yan. Ayan. 3 yung shrimp natin dyan. Tapos yung dalawang, ayan, ito pa isa. Yung autosynclus, yung algae eater. Ayan yung algae eater yan. 2 yan o. Mga algae eater. Kaya ako naglagay ng amano din dyan. Kaya nakikita niyo yung amano na yan. Kasi dahil sa algae, dahil ayan o, ang daming algae niyan dati. So nabawasan na. So good job sila. Naging sila. Effective sila dyan. So hopefully hindi na dumami pa yan dahil yan kakainin nila unti-unti pa rin. Tapos
Meron din tayong ano dyan, meron tayong isang anong tawag doon, koridora tagalinis sa ilalim ng mga excess. Okay, so hopefully yan. Tapos naglagay tayo ng mga floating plants din kahit pa paano para makatulong din sa nitrogen or nitrate build up. Ayun, ang daming babies dyan eh. Ayun, nakikita nyo ba yan? Ayun yung mga babies. Ayun na babies. Ayun na babies. Nakita ko yan ng mga nag-aano tayo. So iba-ibang klaseng babies yan. Parang 3 o 4 na klaseng babies yan. Kasi yun nga, 3 o 4 na klase naman yung fish dyan. Ayan pa oh. Iba-ibang age na ng babies ang nandyan. Yan. And hopefully yung light nakakatulong. Okay? Okay, so dito naman, ayan, makikita nyo. Ito yung ayan yung spotted catfish ko na inilipat ko. Sabi ko kasi mas safe siya dyan dahil mga lang naman ito, hindi naman siya harmful yung mga kasama niya dyan kesa doon sa isa mas delikado siya. So hopefully mas maging sila dyan, mas maging masaya. Dadagdagan ko lang ng tubig siguro ito. And then, ito ang hindi ko pa naayos kasi malamang kumuha ko ng ibang plants from the ibang Pero iniisip ko rin na baka gawin na lang mga rocks to. Itong mga plants na to ang idilipat ko. Pinag-iisipan ko pang konti. Okay? And ito yung isang aquarium naman. Ayan, tinanggal ko naman ng lahat ng halaman na to except for, ayun. Kasi matagal na yan dyan. Diyan na lumaki yan, diyan humaba yan. So ito naman, ginawa ko lang rockscape. Yan, kasi para sa mga mga fish na yan na nandyan. Yan. And then lastly, ayan, ang ating ngayon. Kumbaga showcase tank ko to so far. Nailipat ko na yung buhangin, nalinis at nailipat ko na yung buhangin dito galing dun sa isang tank. Tapos, itong pinakamalaking wood, yun lang ang inilagay ko dito. Wala na ako ibang inilagay na wood, yan lang. Tapos yung mga stones, ayun o, 3 yan. Yun yung isa. Ito yung isa, tapos nandun sa likod yung isang maliit. Tapos nakapaglipat tayo dito nito. Itong isang klase ng plant na to, galing dun sa labas na aquarium. Nailipat natin. So yung buhangin ngayon, hanggang likod yan. Pero ang ginawa ko, hindi katulad nito kasi nakapat yan eh. Ito, yun, at saka yun. Nakapat yan. Hindi ko na ginalaw. So, hinayaan ko na lang para pag re-revamp ako, nakapat siya. Alam mo yun, hindi magagalaw yung mga ugat, yung ganon. So, ito lang yung mga Kasi ito, nakita ko hardy pala naman siya. Kasi yung mga yun, parang pag nag-adjust, medyo matampuhin. Pero itong guppy grass, madali naman yan. Pero first time ko nakapag-root kasi ng guppy grass. Kasi dati dumadami talaga yan kahit nakalutang lang. Pero na-root ko siya at nabuhay siya at kumapal siya. Kaya ayoko na munang galawin. Parang siya yung gagawin kong mother, yung mga yan gagawin kong mother. Tapos yun, parang yung yun, kasi pakalat naman siya sa ilalim sa bulbs niya. So kukuha lang ako pa isa-isa pag kailangan. Ito naman yung isang yon. Actually meron dito, ayun. May overgrowth na yan eh. So pwede ko na tong putulan. Actually hindi, lulubog ko lang muna to tapos saka ko puputulan. Tapos gagamitin ko na sa ibang tank. Yan. Tapos eventually iniisip ko rin na kumuha dyan tapos gumawa ng mga bagong propa dun sa labas para alam mo yun, parang pag naging successful to, ganun na lagi gagawin ko. Ang mga propa ko iaano ko sa malaking pot tapos puputulan ko tsaka ko ilalagay sa mga ganyan. Baka sa smaller pots din para sa smaller tanks kasi ito malaki na tank to no.
Okay, so ito na po. Nandito na po tayo sa last part. No? Maraming salamat po sa pagpunta. I hope you enjoyed this episode. Natutuwa ako kasi ito katulad nitong tank na to. Ang tagal-tagal na nito bago ko nung una ko nabili or nakuha dun sa may-ari. At shout out nga pala sa iyo, Rona. Maraming salamat, Rona, sa iyong pagpamana. Hindi naman pamana. Binili ko rin sa kanya pero napakababang price. So kaya maraming salamat sa iyo, Rona. Hindi ko na muna sinabi ko kay Rona, gagawin ko sana salt water tank to. Pero yun nga, wala pa tayong funds dahil actually hindi ko pa bayad to, hindi pa fully paid to, binabayaran ko pa rin sa kanya kasi binabayaran niya ng hulugan. So maraming salamat talaga. Medyo mas magaang. Pero yun nga, due to that, marami pa tayong bayarin kaya hindi pa ako binibili. So for now, ayan, muna siya. Ang tawag dito, tap water or yung non-salted. Ano ba tawag doon? Kalimutan ko tuloy. Ayun, na water. Para sa ating mga ginawa ko muna siyang planted. Yan, planted tank. Okay? Alright, so thank you very much again for watching. Maraming salamat po sa ating mga viewers, sa ating mga bagong subscribers. Please do like and share pag nagustuhan niyo po itong video na ito. And I would like to thank my usual supporters, ang Plant Family, and of course ang Team Promote. Ang headed yan ni Nori Oganya Official. And of course, ang ating mga kasama dyan, sila Mama Donna.tv, Josephine Bauyon, Wayne BTE Halamanay, Rolly Zills Vlog, A Day with Mama E, sa aming Bakuran Vlogs, Succulent Davao, Daisy Succulent, tapos nandyan din po sila Mommy Luz TV, Needs Life, Young's Channel, Shining G, Rotor, Moto, Jeremy Hermano, at marami pang iba. Babawian na lang natin sila pag sa mga susunod na video. And of course, ang ating mga usual supporters na laging nandyan po pag may premiere or pag meron po tayong live streaming, si Chumasinas, Cortis Vlogs, at saka si Primitive Palsor, no? So, ayan. Thank you very much again for watching. This is Plant Tatay Barry of Antipolo saying, bye, Plant Kids!